born again, dapat tanggapin mo si Jesus bilang personal mong tagapagligtas. Yun ang kanilang doktrina. Personal Lord and Savior. At ikaw ay maliligtas. Mali yan mga kapatid. Kontra sa nakasaad sa Biblia. Bakit? Ano po ba ang nakasaad sa Biblia? Tingnan nyo ang John chapter 4 verse 42. Ito ang mabasa natin. And said unto the woman, Now we believe not because of thy seeing, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ano daw ang ating Panginoong Hesus? Sinabi bang personal Savior siya? No. Savior of the world. Dagdagan pa natin. Sa 1 John chapter 4 verse 42. 1 John. We ourselves have seen and testify that the Father sent His Son as Savior of the world. Asan ang sinabi nilang as personal Savior? Sa dalawang talata na nabasa at ipinakita natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, universally, ibig sabihin pangbuong mundo, pangkalahatan, tagapagligtas, at hindi po personal lamang, para sa individual lamang o personal Savior. O, asan na yung sinasabi nila na Bible alone? Ha? Asan na? At ito pa ang doktrina ng mga born again mga kapatid na itinuturo nila sa mga inosente at maraming natangay. Pinagpilitan nila na si Jesus ay personal umanong Panginoon. Tanggapin mo si Jesus as personal Lord. Ngayon, kung talagang nakabatay sila sa Bible alone, mabasa ba sa Biblia ang tinatawag na personal Lord? Hindi po natin itinatanggi na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas ng sanlibutan, sapagkat yan naman ay malinaw na itinuro ng Biblia, lalong-lalo na sa famous verse sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tinatanggi ba natin na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas ng sanlibutan? Hindi po. Pero nangangahulugan ba na ang lahat ng tao ay naligtas na o kinikilala na ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas dahil si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan? Nangangahulugan ba na ang kasalanan ng tao ay hinugasan na dahil si Kristo ay namatay para sa lahat ng mga makasalanan? Hindi po. Dahil ang sabi ng Biblia, for God so loved the world, ibinigay si Kristo sa sanlibutan o sa tao para ang sinumang makasalanan ang sasampalataya ay maligtas. So si Kristo, ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan na matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi automatically na naibigay sa mga makasalanan. Hindi naligtas lahat ang makasalanan dahil si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan o namatay para sa ating kasalanan. Kundi ang maliligtas lamang at mahugasan sa dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang mga nagsisampalataya. Kaya nga, ibinigay ng Diyos Ama si Kristo sa sanlibutan, pero ang magsisampalataya lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinabi, for whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya hindi po natin itinatanggi na si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan, pero hindi po nangangahulugan ng lahat ng tao ay anak na ng Diyos. Sapagkat ang sanabi sa John 1:12, for as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nangahulugan lamang na ang bawat individual ay dapat kilalanin ang Panginoong Hesukristo sa kanilang sarili or personal nilang conviction na si Kristo nga ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi po nangahulugan na ayaw na natin na si Kristo ay maging tagapagligtas ng iba. Kundi kumbinsido tayo sa ating sarili na si Kristo ang ating kinikilalang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Dahil marami pong mga tao na ibang Panginoon ang kailang kinikilala, ibang
tagapagligtas ang kailang kinikilala at hindi po ang Panginoong Hesukristo. At yan po ang nais ng Diyos na ang bawat isa ay kilalanin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kailang sarili mismo, personal mismo nila. Ngayon, for as many as receive Him. Ibig sabihin, personal ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Personal ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka naman naging Kristiyano dahil ang certificate mo ay nakalagay doon, Kristiyano. At hindi ka naman maliligtas dahil ang pamilya mo ay kinikilalang Kristiyano. Hindi ka naman maliligtas dahil sa lahi mo. Kundi ang sabi ng Biblia, ang sino mang sasampalataya, personal yon sa individual na kumilala sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ay makasalanan at ang mga makasalanan ay nararapat mapunta sa kapahamakan ng impyerno. Pero hindi po nais ng Diyos na tayo ay mapahamak doon sa kapahamakan ng impyerno. Kaya nagbigay po siya ng provision, nagbigay po siya ng biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay tiyak magkakaroon ng kaligtasan. No, mali ba na kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Hindi po. Dahil si Maria mismo ay kinikilala ang Panginoong Hesukristo na sarili niyang tagapagligtas. Kaya tinawag niyang my Savior. At ganoon din po si Apostol Tomas na tinawag niya ang Panginoong Hesukristo na my Lord and my God. Personal siya mismo na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi mali na ang bawat individual ay kilalanin ang Panginoong Hesukristo bilang personal at sarili nilang Panginoon at tagapagligtas.